Kamusta kayong lahat? Welcome back sa aming channel kung saan tatalakayin natin ang mga buhay at kwento ng mga makakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Ngayon, may napaka-interesanteng paksa tayong pag-uusapan. Bago tayo magpatuloy, please subscribe our channel and click the notification bell to keep you updated. Ngayon, pag-uusapan natin ang Pamilya Tulfo, isang pangalan na kilala ng halos bawat pamilyang Pilipino. Ang pamilyang ito ay nag-iwan ng malaking marka sa iba't ibang larangan at patuloy na lumalawak ang kanilang impluwensya. Sila ay sobrang sikat sa Pilipinas, hindi lang dahil sa kanilang presensya sa media, kundi pati na rin sa kanilang lumalaking ambisyong politikal. Ang mga Tulfo ay isang pangalan na kilala sa bawat tahanan, at ang kanilang kwento ay puno ng kapangyarihan, impluwensya at kontrobersya. Malamang kilala niyo sila mula sa radyo, TV, at ngayon, sa internet. Ang kanilang abot ay umaabot sa iba't ibang plataporma na ginagawa silang isa sa mga pinakakilalang pamilya sa bansa. Tatlong magkakapatid, sina Erwin, Rafi at Ben, ay kilalang mga news guys. Bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng sariling pangalan sa industriya ng media na nagiging mga pinagkakatiwalaang boses para sa maraming Pilipino. Ang kanilang mga palabas ay madalas na tumatalakay sa mga isyung panlipunan, nagbibigay ng boses sa mga walang boses. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay nasa politika rin ang asawa ni Rafi na si Jocelyn, at ang kanyang anak na si Ralph ay parehong nagtatrabaho sa gobyerno. Ang kanilang pakikilahok sa politika ay nagdagdag ng isa pang layer sa impluwensya ng pamilya. At si Wanda, ang kanilang kapatid na babae, ay nais sumali sa kanila. Si Wanda Tulfo Teo ay nagpahayag ng kanyang kagustuhang pumasok sa larangan ng politika, na lalo pang nagpapalawak ng abot at epekto ng pamilya. Sa eleksyon ng 2025, nais ng pamilyang ito na mas maging aktibo sa politika. Nakikita nila ito bilang isang pagkakataon upang magdala ng pagbabago at ipagpatuloy ang kanilang pamana ng pampublikong serbisyo. May mga tao na talagang gusto ang mga Tulfo. Pinahahalagahan nila ang dedikasyon ng pamilya sa pagtugon sa mga isyung panlipunan at ang kanilang hands-on na paraan ng paglutas ng mga problema. Sinasabi nila na malaki ang naitutulong nila sa mga ordinaryong tao. Kilala ang mga Tulfo sa kanilang mga inisyatiba sa serbisyo sa komunidad, madalas na tumutulong sa mga nangangailangan at nagbibigay ng plataporma para sa mga nasa laylayan. Pero may mga hindi gusto ang paraan nila. Sinasabi ng mga kritiko na ang kanilang mga pamamaraan ay maaaring mabigat at minsan ay lumalampas sa mga hangganan. Sinasabi nila nagpapasikat lang sila at ginagamit ang kanilang kasikatan para maging masama sa mga tao. Ang pananaw na ito ay nagdulot ng hati-hating opinyon tungkol sa pamilya, na ang iba ay nakikita sila bilang mga tagapagtanggol ng hustisya at ang iba naman ay bilang mga oportunista. Ngayon napapasok na sila sa politika, may mga tao na nag-aalala na gagamitin nila ang kanilang kasikatan para makalamang. Ang pangamba ay ang kanilang impluwensya sa media ay maaring magbigay sa kanila ng hindi patas na kalamangan sa larangan ng politika. Matagal na nilang gustong gawin ito. Ang kanilang paglalakbay mula sa mga personalidad sa media patungo sa mga figurang politikal ay matagal nang binubuo, na ang bawat miyembro ng pamilya ay may ginagampanang estratehikong papel. Si Erwin ay nagtatrabaho na sa gobyerno at ngayon ay nais ng mas mataas na posisyon. Ang kanyang ambisyon ay umakyat sa mas mataas na antas ng politika, gamit ang kanyang karanasan at suporta ng publiko. Si Ben ay gusto rin ng parehong posisyon. Ito ay nagdulot ng mga interesanteng dynamics sa loob ng pamilya, habang ang dalawang magkapatid ay nag-aagawan para sa parehong posisyon. Sina Jocelyn at Ralph ay nais ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho. Sila ay committed sa kanilang kasalukuyang mga tungkulin at layuning ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa pampublikong serbisyo. At si Wanda ay nais din ng trabaho sa gobyerno. Ang kanyang pagpasok sa politika ay nakikita bilang isang natural na pag-usad dahil sa kanyang background at sa pangkalahatang direksyon ng pamilya. Sa dami ng kanilang tatakbo, pinag-uusapan ng mga tao kung gaano kalakas ang mga pamilya sa Pilipinas. Ang mga Tulfo ay madalas na ikinukumpara sa iba pang mga political dynasty na nagbubukas ng mga tanong tungkol sa konsentrasyon ng kapangyarihan at ang mga implikasyon nito sa demokrasya. Ang paglalakbay ng pamilya Tulfo ay isang patunay ng kanilang katatagan at ambisyon. Kung hinahangaan mo man sila o kinikritiko, hindi may kakaila ang kanilang epekto sa lipunang Pilipino. Habang patuloy silang naglalakbay sa masalimuot na mundo ng politika,
magiging interesante na makita kung paano magbubukas ang kanilang kwento at kung ano ang hinaharap para sa makapangyarihang pamilyang ito. Noong 3 ng Pebrero, 2025, may nagsabing hindi dapat payagang tumakbo ang mga Tulfo. Nagdulot ito ng maraming problema para sa kanila at sa eleksyon. Sinabi ng isang abogado na si Virgilio Garcia na nilabag ng mga Tulfo ang mga patakaran tungkol sa makapangyarihang pamilya sa gobyerno. Tinitingnan na ito ngayon ng mga namamahala sa eleksyon. Ang buong bagay na ito ay nagpapalakas ng pag-aalala ng mga tao tungkol sa makapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Ang malaking tanong ay masyado bang makapangyarihan ang pamilya Tulfo? Matagal nang nasa isipan ng maraming Pilipino ang tanong na ito. Ang pamilya Tulfo, kilala sa kanilang presensya sa media at impluwensya sa politika, ay naging tanyag na pangalan sa Pilipinas. Ang kanilang abot ay lampas pa sa isang sektor lamang, na ginagawa silang isang makapangyarihang puwersa sa parehong media at politika. Sinasabi ng mga patakaran na dapat magkaroon ng patas na pagkakataon ang lahat na magtrabaho sa gobyerno, ngunit ang realidad ay madalas na iba. Ang konsepto ng patas na pagkakataon ay nakasaad sa konstitusyon na naglalayong magbigay ng pantay na oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Gayunpaman, ang presensya ng mga makapangyarihang pamilya tulad ng mga Tulfo ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa tunay na pagiging patas ng sistema. At hindi dapat masyadong makapangyarihan ang mga pamilya. Ang ideya ay upang maiwasan ang anumang solong pamilya na monopolyo ang kapangyarihang pampulitika na tinitiyak ang isang magkakaibang at kinatawan na gobyerno. Gayunpaman, ang impluwensya ng mga dinastiyang pampulitika ay nananatiling isang kontrobersyal na issue na marami ang nagsasabing pinahina nito ang demokrasya. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng masyadong makapangyarihan, dahil ang mga batas ay madalas na malabo at bukas sa interpretasyon. Ang legal na gray area na ito ay nagpapahintulot sa mga makapangyarihang pamilya na mag-navigate sa sistema ng walang malinaw na mga hangganan na nagpapahirap na panagutin sila. Kaya maraming pamilya ang nakalusot dito sa loob ng maraming taon. Ang kakulangan ng mahigpit na regulasyon at pangangasiwa ay nagbigay daan sa mga dinastiyang pampulitika na umunlad madalas sa kapinsalaan ng tunay na demokratikong proseso. Ito ay humantong sa malawakang pagkabigo at mga panawagan para sa reforma. Sabi ng abogado na sinusubukan ng mga Tulfo na sakupin ang lahat. Ang mga legal na eksperto at mga analis ng politika ay nagpahayag ng mga alalhanin tungkol sa konsentrasyon ng kapangyarihan sa loob ng pamilya Tulfo, na nagmumungkahi na ang kanilang impluwensya ay maaring makagambala sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Sina Erwin, Ben at Wanda ay magkakapatid. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mahalagang posisyon na higit pang pinapalakas ang kapangyarihan ng pamilya. Ang kanilang kolektibong impluwensya ay sumasaklaw sa iba't ibang sektor na ginagawa silang isang natatanging kaso sa pag-aaral ng mga dinastiyang pampulitika. Si Jocelyn ay kasal kay Rafi, na isa ring kilalang tao sa parehong media at politika. Ang kanilang pagsasama ay nagpapakita ng pagsasama ng personal at profesional na buhay sa loob ng mga pampulitikang pamilya, na nagdaragdag ng isa pang layer sa kanilang impluwensya. At si Rolf ay kanilang anak. Ang susunod na henerasyon ng pamilya, Tulfo ay inihahanda na para sa mga hinaharap na tungkulin, na nagpapahiwatig na ang kanilang impluwensya ay malamang na magpatuloy sa mga darating na taon. Sabi ng abogado na ang pagkakaroon ng napakaraming miyembro ng pamilya sa gobyerno ay hindi patas para sa iba. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan na ito ay maaring magpigil sa kompetisyon at limitahan ang mga oportunidad para sa iba, na nagdudulot ng mahalagang tanong tungkol sa kalusugan ng demokratikong proseso sa Pilipinas. Ang mga patakaran tungkol sa makapangyarihang mga pamilya ay naroon dahil, sa mahabang panahon, ilang pamilya lamang ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Tinulungan nila ang kanilang mga kaibigan at hindi binigyan ng pagkakataon ng iba. Nahirapan ng bansa na umunlad at nawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno. Ang mga nagsulat ng mga patakaran ay nais itong pigilan, kaya sinabi nilang wala ng mapangyarihang mga pamilya. Ngunit ang mga tao sa gobyerno, na kadalasan ay mula sa makapangyarihang mga pamilya, ay hindi ito ginawang tunay na patakaran. Kaya, wala talagang nagbago.
Kung narating mo ang bahaging ito, salamat ka flyers. Mag-subscribe na kung nagwatuhan mo ang topic natin ngayon. At sa pagpapatuloy, bukod sa problema sa pamilya, may isa pang problema para kay Erwin. Matagal nang umuusbong ang isyung ito at ngayon ay lumitaw na nagdudulot ng malaking gulo sa kanyang personal at profesional na buhay. Ang kontrobersya tungkol sa kanyang pagkamamamayan ay hindi lamang isang maliit na balakid kundi isang malaking hadlang na maaring makasira sa kanyang karera. Ipinanganak siya sa Pilipinas, ngunit naging mamamayan siya ng Amerika. Ang dualidad ng kanyang pagkamamamayan ay nagdulot ng komplikadong sitwasyon. Habang tinatamasa niya ang mga benepisyo ng pagiging mamamayan ng Amerika, ngayon ay bumabalik ito upang guluhin siya habang sinusubukan niyang mag-navigate sa political na tanawin sa Pilipinas. Ang tanong ng katapatan at allegiance ay lumitaw, inilalagay siya sa isang delikadong posisyon. Filipino na ulit siya ngayon, pero sabi ng abogado na dahil naging Amerikano siya, hindi siya pwedeng magtrabaho sa gobyerno ng Pilipinas. Ang legal na pananaw na ito ay batay sa mahigpit na regulasyon ng bansa tungkol sa dual citizenship at mga posisyon sa gobyerno. Ang argumento ng abogado ay ang kanyang dating pagkamamamayan ng Amerika ay nagdidiskwalipika sa kanya mula sa paghawak ng anumang mahalagang posisyon sa gobyerno na nagdudulot ng legal at ethical na dilema. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito kay Erwin. Ang kanyang mga nakaraang pagtatangka na makakuha ng posisyon sa gobyerno ay napigilan ng mga katulad na issue. Ang paulit-ulit na problema na ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim, hindi pa nalulutas na salungatan na patuloy na humahadlang sa kanyang mga ambisyon. Gusto niyang makakuha ng ibang trabaho sa gobyerno ilang taon na ang nakalipas, pero hindi nila ito ibinigay sa kanya dahil dito. Ang pagtanggi ay isang malaking dagok sa kanyang mga ambisyon at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang karera. Sa kabila ng kanyang mga kwalifikasyon at karanasan, ang issue ng pagkamamamayan ay nananatiling isang malaking hadlang. Ang liham ng pagtanggi na natanggap niya ay isang malinaw na paalala ng mga hamon na kanyang kinakaharap. Ang mga saradong pinto ng opisina ng gobyerno ay sumisimbolo sa mga hadlang na nakaharang sa kanyang daan. At ang pagkadismaya ay kitang-kita habang siya ay umaalis sa gusali, iniisip ang kanyang susunod na hakbang. Sabi ng abogado na may ilang bagay na ginawa ni Erwin noon na nagpapaisip sa kanya na hindi dapat payagan si Erwin na tumakbo. Ang mga makasaysayang aksyon na ito, kasama ng kanyang mga issue sa pagkamamayan, ay naglalarawan ng komplikadong larawan ng kanyang pagiging karapat-dapat. Ang mga pahayag ng abogado ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Pinapalakas ang debate kung dapat bang payagan si Erwin na ituloy ang kanyang mga ambisyong pampolitika. Sabi ng mga Tulfo, hindi totoo ang lahat ng ito. Iniisip nila na may gustong pumigil sa kanila na manalo. Iniisip ni Erwin na dahil ito sa maganda ang kanyang resulta sa mga survey. Sabi ni Ben, hindi masyadong makapangyarihan ang kanilang pamilya dahil iba-iba ang kanilang tinatakbuhang posisyon. Sinabi niya na parang pamilya ng mga doktor o abogado, okay lang kung pare-pareho sila ng trabaho. Sinabi rin ni Ben na hindi siya laging sang-ayon sa kanyang mga kapatid kung sila ay lahat mahalal. Kaya, ang mga taong namamahala sa eleksyon ang magpapasya kung ano ang gagawin. Kailangan nilang maging patas at tingnan ang lahat ng mga katotohanan. Makikinig sila sa lahat at pagkatapos ay magpapasya. Anuman ang kanilang desisyon ay magiging malaking bagay. Nag-aaway ang mga tao sa Pilipinas tungkol dito. May mga taong mahal ang mga Tulfo at iniisip na hindi ito patas. Iniisip nila na talagang gustong tumulong ng mga Tulfo. Ang iba naman ay natutuwa na nangyayari ito. Iniisip nila na lumalabag sa mga patakaran ang mga Tulfo at kailangan silang pigilan. Hindi nila gusto kung paano ginagawa ng mga Tulfo ang mga bagay-bagay. Malaking bagay ito para sa Pilipinas. Pinapaisip nito ang mga tao tungkol sa makapangyarihang mga pamilya at kung dapat bang baguhin ang mga patakaran. Ang mangyayari sa susunod ay magbabago sa eleksyon at maaring pati na rin sa kung paano gumagana ang gobyerno sa mga susunod na taon. Lahat ay nagmamasid upang makita kung ano ang mangyayari at kung gagawin ba ng mga nasa kapangyarihan ang tama. Nasa mga tao ng Pilipinas ang pagpili ng mabubuting leader
at tiyakin na ang gobyerno ay gumagana para sa kanila. Ito ang The Flyers News Stories ngayon. Salamat sa panunood ka-Flyers. Huwag kalimutang i-share ang video na ito, i-like at i-subscribe ang ating channel. Hanggang sa susunod na video, mga ka-Flyers.